Mula sa pagiging kengkoy na mukha sa commercials, nagbago ang imahe ni Franco Mabanta bilang isang kontrobersyal na personalidad sa online political space. Sa ngayon, usap-usapan siya dahil sa kanyang impluensya sa digital discourse at mga mabibigat na alegasyong kinasasangkutan niya. The Philippine Showbiz List presents: Sino si Franco Mabanta sa likod ng mga balita at alegasyon? From Kengkoy Kid to the face of commercial fame. Bago pa naging kilala sa politika at social media, si Franco Cruz Mabanta ay dati nang lumalabas sa TV commercials noong early 2000s. Sa isang interview, inilarawan siya bilang makulit at palabirong estudyante, isang kengkoy sa klase na madalas pinagtatawanan dahil sa kanyang corny at nakakainis minsang biro, at noon ay tila wala pang malinaw na direksyon sa buhay. Sa panayam, ibinahagi ni Franco na nagsimula ang hilig niya sa pagpe-perform matapos niyang makita ang workshop ng Repertory Philippines. Dahil sa curiosity at biro niyang maraming babae roon, sumali siya at kalaunan ay nahilig sa teatro. Hindi rin planado ang pagmomodelo niya. Sumama lang siya noon sa isang kaibigan sa VTR hanggang mapansin ng talent scout. Matapos ang mahigit 30 auditions, unti-unti siyang nakakuha ng maliliit na commercials. Ang malaking break ni Franco ay dumating nang mapili siya bilang Jasper sa sikat na Coca-Cola commercial matapos talunin ang mahigit 400 na nag-audition. Sumikat ang karakter dahil sa pagiging makulit at idiotic na bagay na natural daw niyang naipakita sa harap ng kamera. Naging bahagi rin siya ng mga proyekto ng Globe Telecom at nakilala bilang isang fearless comical kid na handang magmukhang katawa-tawa para sa comedy hanggang tanggapin pa niya ang bansag na national moron bilang bahagi ng kanyang image. Matapos sumikat bilang Jasper, mas naging aktibo si Franco sa entertainment at nakilala bilang VJ ng Mix, kung saan umangat ang kanyang energetic at quirky na personalidad. Naging advantage sa kanya ang natural na pagiging kengkoy at expressive sa camera. Ngunit kasabay ng kasikatan, naranasan din niya ang pagkawala ng privacy dahil sa pagkilala ng mga tao sa malls at iba pang public places. Isang bagay na para sa kanya ay nakakagulat pero nakakataba rin ng puso. Nang mga panahong yon ay kumukuha siya ng Communication Arts sa University of Asia and the Pacific habang sabay na hinahati ang oras sa modeling, hosting at theater. Isa sa kanyang mga proyekto noon ay ang pagganap sa stage production ng The Lion, the Witch, and the Wardrobe, kung saan nakatrabaho niya ang ilang kilalang pangalan sa teatro. Sa dulo ng panayam, ipinakita ni Franco ang isang larawan ng kanyang sarili na puno ng kumpiyansa ngunit hindi pretensyoso. Inilarawan niya ang sarili bilang pareho pa rin ng dati, isang dork, isang taong hindi itinatago ang pagiging makulit at minsang katawa-tawa. Para sa kanya noon, ang tagumpay ay hindi pagbabago ng pagkatao, kundi ang patuloy na pagharap sa mga bagong karanasan nang hindi nawawala sa sarili. The shift into political influence and online power structures. Habang lumalakas ang social media sa Pilipinas, unti-unting lumipat si Franco mula entertainment papunta sa online commentary at political discourse. Nakilala siya sa direkta at minsang confrontational na estilo ng content, dahilan para maging prominenteng boses sa social media. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, madalas siyang maiugnay sa pro-Duterte online narratives sa pamamagitan ng kanyang commentaries at content. Pagsapit ng 2022 elections, naging bahagi rin siya ng digital campaign environment na sumuporta kay Bongbong Marcos, kung saan mas nakilala siya hindi lang bilang commentator, kundi bilang strategist at content figure na may impluwensya sa online narratives. Mula sa dating kengkoy na commercial star, nabuo ang mas matalim at polarized niyang public persona. Dahil sa kanyang tagumpay sa kampanya, itinatag ni Franco ang Peanut Gallery Media Network noong 2024. Ito ay hindi lamang isang news site. Ito ay naging makapangyarihang tool para sa political branding at pag-atake sa mga kritiko. Sa pamamagitan ng PGMN, lalong naging matunog ang kanyang boses sa pagpuna at pagsuporta sa iba't ibang isyung politikal. Dito siya nakipagtulungan sa mga personalidad gaya ni James Deacon na sa kabila ng mga babala tungkol sa reputasyon ni Franco ay naging bahagi ng network. Ngunit kasabay ng kanyang pag-akyat sa kapangyarihan, ay ang paglabas ng mga ulat tungkol sa kanyang pabago-bagong katapatan sa politika. Ayon sa mga testimonya mula sa kanyang mga dating kasamahan, dati umanong nagtrabaho si Franco para kay dating VP Leni Robredo bago naging isang masugid na loyalista ng mga Marcos, isang hakbang na tiningnan ng marami bilang oportunismo. A life under public judgment. Habang lumalakas ang kanyang boses sa politika, hindi rin nawala ang mga kontrobersya.
Nagsimulang lumitaw ang mga seryosong aligasyon tungkol sa tunay na karakter ni Franco sa labas ng kamera. Noong 2017, naging usap-usapan ang mga pahayag mula sa mga kilalang tao tulad ng anak ni Dr. Vicky Bello na si Quark Henares at iba pang whistleblowers. Inilarawan si Franco bilang isang narcissist at bully na umano'y nagpapadala ng mga hindi hinihinging malalaswang larawan sa mga kababaihan at nang iinsulto kapag hindi pinapansin. Noong 2018, naging sentro naman siya ng batikos nang ipahayag niyang siya ay 100% favor of fat shaming para raw ma-motivate ang mga tao na maging fit. Binatikos siya ni Kakay Bautista at Kai Cortez na nagsabing ang kanyang pananaw ay mapanira at walang basehan. Ang insidenteng ito ay isa sa mga naunang malalaking pagkakataon kung saan naging sentro si Franco ng public backlash sa modern digital era. Bagamat pilit niyang ipinapakita ang isang marangyang buhay, nagmamalaki ng milyon-milyong kita at nagpapadala ng mga litrato ng bungkus ng pera, marami ang nagsabing ito ay facade lamang. Dahil may mga insidenteng hindi niya umano mabayaran ng sariling renta at pamasahe sa taxi. Sa mga sumunod na taon, mas dumami pa ang diskurso tungkol sa kanyang estilo ng komunikasyon at ang papel ng kanyang media platform sa political conversations sa bansa. Sa gitna ng mga kontrobersya, sinubukan ni Franco na linisin ang kanyang imahe. Naging bukas siya sa kanyang paglalakbay tungo sa sobriety. Noong February 23, 2026, ipinagdiwang niya ang kanyang 43rd birthday at binanggit din na siya ay nasa kanyang 83rd day malayo sa anumang bisyo. The Arrest and Extortion Allegation Case. Ang matagal ng blind items at bulong-bulungan tungkol sa mga galawan ni Franco ay nagtapos sa isang parang pelikulang eksena sa Pasig City noong May 6, 2026. Sa pangunguna ng National Bureau of Investigation, nagkasa sila ng isang seryosong entrapment operation na naging dahilan ng pagkahuli ni Franco. Nagsimula ang investigasyon nang magreklamo ang kampo ni former Speaker Martin Romualdez. Ayon sa report, direktang kinontak ni Franco ang mga tao ni Martin para humingi ng 350 million pesos. Hindi niya ilalabas sa kanyang network na PGMN ang mga scandalous videos na magdidiin umano kay Martin sa mga anomalya sa flood control projects ng bansa. Kumbaga, ito ay isang clear case ng blackmail na binalak niya sa likod ng kamera habang nagpapanggap na lehitimong news personality. Sa mga palitan nila ng messages na binabantayan na pala ng NBI, bumaba ang presyo sa 300 million pesos. Ang entrapment ay ginawa sa isang spot sa Pasig kung saan dapat iaabot ang advance payment. Nung mahawakan na ni Franco ang marked money, agad siyang pinalibutan at pinusasan ng mga ahente ng NBI. Sabi ng NBI, solid ang hawak nilang ebidensya para sampahan siya ng kasong robbery, extortion at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. May mga screenshots sila ng chats at emails kung saan kitang-kita ang pananakot at paghingi ng pera. Nakuha rin ang mga video na plano na sanang i-upload ng PGMN para sirain ang reputasyon ni Martin. Ang mismong pagkuha niya sa pera sa loob ng entrapment operation ang pinakamabigat na ebidensya. Ngunit ang lahat ng ito ay itinanggi ni Franco. Sinabi niya sa mga reporter habang inilalabas siya ng NBI, set up lang ang lahat at biktima siya ng politika. Ipinipilit niya na totoo ang mga expose niya at para raw ito sa bayan. Samantala, agad namang naglabas ng pahayag sa kanilang Facebook page ang PGMN. Mariing itinatanggi ng PGMN at ni Franco ang mga paratang laban sa kanila tungkol sa umano'y extortion case na kinasasangkutan ng pangalan ni Martin Romualdez. Iginiit nilang sila ay inosente at sinasabing ang nangyari ay isang setup o pagtatangka na ipahinto ang kanilang inilalatag na investigative content. Sinasabi nila na sa loob ng 5 buwan, nagsagawa sila ng malalim na research tungkol sa umano'y malawak na korupsyon sa gobyerno. At mayroon silang 90 minutes documentary o expose na handa na raw ilabas. Sa kanilang bersyon, ang kaso ay hindi tungkol sa extortion, kundi tungkol sa pagsisikap umano na patahimikin sila bago ilabas ang naturang ulat. Binanggit din nila na mayroon daw silang mga natanggap na babala tungkol sa posibleng panganib sa kanilang kaligtasan. Dagdag pa rito, sinabi nila na kung may mangyaring masama sa kanila, ipalalabas pa rin ng kanilang mga legal team ang naturang video sa iba't ibang social media platforms bilang bahagi ng kanilang protesta o proteksyon ng impormasyon. Sa dulo ng pahayag, pinaninindigan nila na ang kanilang layunin ay laban sa katiwalian at inilalagay nila ang kanilang sarili bilang mga taong kumakalaban sa malalaking puwersa sa gobyerno. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe
at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!